Yo Kadipunggol at yun, nandito ngayon tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider. At ito na nga bilis ng karma, may taning na ba totoong kalagayan ni Remulla, inamin Office of Ombudsman spokes. At yun, pala lamang ito reaction video lamang, bahala na kayo kung maniniwala kayo, hindi. At yun, play na natin. Ito po ang ating magiging topic for dito. today. Kitang-kita po natin nang hihina na si Boying. Malapit na. Oh, kalimutan na i-like po agad-agad itong video na ito. Konting lambing lang po sa inyo. Sana suportahan nyo po I-like nyo po itong video na ito. At doon sa mga hindi pa po subscribe po kayo. Para tayo sana po doon sa ating mga manunood manumbalik kayo at patuloy nyong susuportahan itong ating vlog. Ito po, pag-usapan natin. Dito, kitang-kita po natin nang hihina na si Boying. Malapit na. Malapit na ito si Boying. Tingnan po natin. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ngayong araw ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top. Tingnan yung kalokohan. Kaya nga dyan nga mga Kadipunggol kita nyo naman kung dami ng pag-uusapan lang ng ebidensya napakarami. Subalit yung mga nakukulong wala namang talagang malaking tao o talagang dito tila nga ba pili ang nagiging parusa o napaparusahan lamang na yung pangakong dapat may makulong o may mapanagot na talagang pinaka matataas na opisyal o talagang politiko sangkot dito hanggang ngayon tila nga ba bulag pa rin sa katotohanan. At yun, tuloy pa natin. Antono, di ba? Yung NBI nagreklamo. Saan? Sa DOJ. Kaya kanino ba yung control yung DOJ? Di bago naman yung si Boying naging ombudsman, di ba siyang sekretary ng DOJ? Niloloko nyo kami dyan. Sino binibira dito? Si Villanueva at si Revilla. Alam naman natin, matalik na kalaban ng Remulla ang Revilla sa Cavite. Sa katunayan, maikukumpara natin ang Revilla, di umano, sabi sa akin ng mga taga Cavite, maikukumpara ang Cavite na parang si Sara ang Revilla at si Bongbong ang Remulla. Ayaw ng tao sa Cavite dito sa mga Remulla. May totoo ba yan sa mga naririnig ko? Kaya anong ginagawa? Parehas nung ginagawa kay BP Sara. Pinababagsak si BP Sara. Dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Ganyan din ang ginagawa kay Revilla. Pinababagsak si Revilla dahil hindi kaya sa patas na eleksyon. Hindi kakayanin ng Remulla ang Revilla dyan sa Cavite. Tapos ngayon, ang daming kaso. Samantalang yung mga magnanakaw, tahimik kayo, NBI? Ano nangyayari sa inyo? Sa bagay, hawak ng DOJ dati ni Boying. Nudge Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kumpleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also respondent in another case in one of the 6 cases. Ay, ba't ikaw nagsasalita? Salita ka na sa... Ano yan? Tagapagsalita yan Hindi, ako nagtataka lang Kasi yung mga ganitong pagkakataon, meron kayong kaibigang epal? Ako meron. Gusto niyo malaman? Sino? Lahat naman tayo may kaibigang epal. Lahat tayo may kaibigang epal, di ba? Pero yung may pagkakataon umepal na nahimik, nakakapagtaka. Parang nakajeta. Hindi nagsasalita, di ba? Yung epal, bida-bida yan. Pag sa isang grupo, halimbawa, sa isang table, sa isang usapin, kailangan siya lagi bida. Hindi po pwedeng hindi magsasalta. Alam ko nakaka-relate kayo. Lagay niyo yung pangalan ng kaibigan yung epal. Diba si Boying din nagsasalta ngayon?
Di ba? Ganyan din nangyari nung kay Bantag, di ba? Tapos kay, araw-araw yan. Araw-araw si Boying. Yang nangyari kay Bantag, nangyari kay Tebes, biglang huminto. Tapos nabalita na may sakit. Pero itinatanggi, pero umamin din. Ngayon, ba't di na naman nagsasalita? Boying, relax ka lang. Baka kadidiin mo ng kadidiin sa Revilla, dyan sa Cavite, mauna ka pa. Baka hinuhukay mo yung sarili mong libingan. Kaya kalma ka lang dyan. Hindi mo madadala sa langit yung kapangyarihan mo. Maniwala ka sa akin. SOJ ka dito, ombudsman ka dito. Pagdating mo sa langit, kung darating ka ron, wala, hindi mo rin pakikinabangan. In one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of the conduct of bid rigging. Ilagay nyo na yung violation din ni PRRD. Yan din ang tumbok nyo, si Sara din eh. Kasi napabalita na dinalaw nagkita sa ibang bansa si Bong Revilla at si BP Sara. So kaya, alam mo naman, pagka namarkahan kang Duterte, guguluhin ang buhay mo. And in the procurement process. Tigisa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control. Kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa... Alam mo kaya yung kay Gutesa, yung salaysay, hindi man lang binigyan ng pansin. Kasi, sinong mas matimbang ang salaysay? Itong mama na ito o yung kay Gutesa? Kasi yung kay Gutesa, ang itinuturo si Bongbong Marcos at saka si Tambi. Ito, ang tinuturo si Revilla at saka si Villanueva. Halatang-halatang fall guy. Diba? Sino ba talaga ang may kapangyarihan dyan sa flood control? Hindi naman yan maiikot-ikot lang basta-basta. Magpakatotoo na tayo. Hindi naman basta-basta maiikot yan. Posible, maikot. Pero hindi nila basta-basta maiikot yan. Ang may kapangyarihang makapag-ikot talaga niyan, yung magpinsan. Si Gutesa, binibit-bit niya mismo yung pera, dinadala sa kanila. Sino ka panipaniwala? Etong mama na ito ay nakinabang sa flood control. So, ibig sabihin, nililigtas niya ang sarili niya. Kasi gusto niyang mapunta dun sa witness protection program. Si Gutesa, walang kasalanan sa Pilipino. Walang kasalanan sa taong bayan, pero nagsalita. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Ganyan po kahina ang NBI natin. Wala ba silang confidential funds? Hindi nila naiisip ito. Niligaw nila lahat ang istorya dito kay Bong Revilla. Dito kay Villanueva. Hindi po sa pinagtatanggol natin. Diba? Pero alam naman natin nangyari dun sa mga anak niya eh. Hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasa ng pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineer? So, biglang nagbintang lang si Alcantara. Dali magsalita. Pero si Zaldico nagsalita. Kinonfirm yung sinabi ni Gutesa. May pictures. First hand. Saan pa pupunta?
Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control Dina Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. Totoo naman, ganyan talaga. Harassment yan. Kasi ano yan labang Cavite yan. Tapos may pangarap pa, di ba? Binabanggit-banggit din ni John Vic itong kanyang pagtakbo. O, posibilidad sa pagka-presidente. Diba? Doon pa lang sabit na itong magkapatid na Rimulya. Ombudsman, kapatid mo, tas kapatid mong isa tatakbo bilang presidente. Ano yan? Di ba? Anong karapatan ni Boying? Samantalang yung anak niya nadawit pa nga sa droga. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of In short, hindi tatayo sa korte yan. Ang problema dyan kasi sa ombudsman Pagka ipinasok na yan dyan, tapos ipinasok sa ombudsman, tapos na. Sino bang ombudsman? Check Bernardo, Di ba? Ikaw pinanganak na lang kahapon kung di mo naiintindihan yung politikang nangyayari sa... Kasi it's very obvious Diba? Meron naman kasing malalalim na talagang hindi natin maiintindihan. Pero itong nangyayari dito, gipitan na lang ng gipitan I think we pointed out that he has submitted five affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter the witness protection program. Yun. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kasi kailangan nila yan tulad niyan, nangako si Bongbong Marcos. May mga magpapasko sa kulungan. Maraming magpapasko sa kulungan. Nangyari ba? Hindi rin. Di ba? So, kung magpapakulong na rin lang sila, idadawit na nila yung mga kalaban nila sa politika. Ngay pa rin sa flood control issue, inilahat ngayon ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hilingan namin ng reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong Ito nakakapagtaka. Simula nung binanggit ni Bongbong Marcos na binabribe daw siya ni Saldico na hindi na kakansilahin ng passport, hihinto na siya mag-video. Yan po ang sabi ni Bongbong Marcos na sinabi ni Saldico sa kanya. Bina-blackmail si Bongbong. Isipin mo, presidente, ba-blackmailin mo. Ako hindi naniniwala doon. Pero nakakapagtaka. Simula noon, wala nang bidyong nilabas si Saldico. Hindi na rin natin alam kung pinatahimik to or inareglo na. Kaya hanggat hindi nila kayang pauwiin to si Saldico, ako ay mananatili. Yun ang aking paniniwala. Inareglo na to si Saldico. Yun lang mga balits natin na kung saan talagang dapat maaresto itong si Saldico at tuluyang nga mapagsalita ang katotohanan o sa likod nga ng mga naging pangyayari ukol nga sa maanumalyang flood control na to na dapat makulong at mapanagot itong Saldico na to na dahil talagang marami itong kinulimbat sa ating bayan at ituro ang pinaka-mastermind dito nga sa ating bansa upang mabigyang hustisya ang mga Pilipino nga talagang naapektuhan ng mga pagnanakaw na ginawa rito. At yun, tuloy pa natin. Dapat mapauwi nyo to. Napakidnap nyo nga si Bongbong ay si PRRD Hindi nyo mapauwi yan. Kailangan yan. Kung hindi, nagkausap na yan. Pinatahimik na si Saldico. Sige, hindi na kita kakasuhan. Hindi na kita pipilitin, makauwi. Tumahimik ka na. Magpasarap ka na lang dyan kung nasaan ka man. Huwag ka na lang magpakita sa mga Pilipino. Hayahay ka na lang dyan sa hotel mo. Magpa-deliver ka ng tubig kung anong gusto mo. At yan nga mga kadipunggol nga, ilang nga naging tampok dito na kung saan ito nga yung patuloy umano nga pangyayari lalong-lalo na kay Boying na umano
talagang may hindi magandang karamdaman ng natatamo umano nito. Tila nga ba umano nanghihina na ito, no, na kung saan dito rin yung patungkol, no, sa maanumalyang flood control na to, na patuloy at patuloy na iniimbestigahan, subalit nga wala pa rin hanggang ngayong lumilitaw na talagang mastermind o talagang pinaka pinuno ng mga umano'y naging katiwalian dito nga, no, sa ating bansa, dito nga, no, sa maanumalyang flood control na to, o dyan sa mga ghost project na ang dami-daming mga ebidensya na tila nga ba sinusumite, hanggang ngayon yung mga napapanagot hindi pa tuluyang ang nagdurusa, no, sa loob ng selda, at may mga nakukulong, subalit nga yung mga pipitsugin lamang, no, subalit yung talagang pinaka mastermind na talagang namumuno sa mga umano'y ganito nga nakawan sa ating bansa malaya pa rin hanggang sa ngayon. At eto nga si Saldico dapat din na mapauwi umano at tuluyan niyang maituro at tuluyan niyang mabigyan linaw ang katotohanan sa likod nga ng mga nakawang naganap, no, dito sa ating bansa. Dahil hanggat hindi nga ito nakakauwi si Saldico o hindi tuluyang naiimbestigahan at napapanagot, ang taong bayan uhaw pa rin, no, sa nagiging tila nga ba katotohanan at dapat na hustisya, lalong-lalo na sa mga Pilipino nga naging biktima ng mga flood control o mga ghost project na dapat napapakinabangan, subalit sa bulsa ng iilang politikong magnanakaw dito nga ito napupunta, no. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dito, no. At yun, muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yung Kadipunggol, hanggang sa muli nating pagkikita.